Kung hindi nga kanduli ay dalag nga ang inaalok sa amin at kapag meron ngang nagdala ay hindi na ngayon natatanggihan ni inay. Mahirap din naman kasi mag-isip ng uulamin sa araw-araw kaya naman kapag merong nagdala o kaya ay nag-alok ng mga isda ay binibili na nga namin. At medyo malalaki yung dalag dahil bawat isa nga ay tumitimbang nga ng 8 guhit kaya nga yung dalawang yan ay 1 kilo tsaka nga 6 na guhit. At medyo mura na nga rin siya dahil 100 nga lamang ang kilo ay di bali 160 nga yan dalawang iyan. Abay kung bibilin mo nga yan sa Maynila ay baka nasa 1,000 na iyan. At dahil hindi pa naman namin siya iluluto dahil meron naman kami nakatokang ulam ngayong araw kaya naman binabad ko muna siya sa isang planggana tsaka ko nga nilagyan ng konting tubig. Mahaba ang buhay ng dalag kaya naman kahit ilang araw mo pa yung ibabad eh hindi ngayon matetegi basta't papalitan mo lamang siya ng tubig araw-araw. At sa paglalagay naman ng tubig ay dapat ay konti lang yung tipong makakakilos lamang siya ng maayos dahil kapag nilagyan mo ngayon ng maraming tubig ay wala ngayon tigil ng katatalon. At nung araw na yan kaya naman hindi namin niluto yung dalag kasi nga yan ang aming ulam, lumpiang gulay. Lumpiang pabasa nga sana ang gagawin ni inay kaya lamang 3 lamang kaming kakain kaya naman ang ginawa niya ay binalot nga niya sa wrapper para nga mapakain namin si ABM pati nga si Criminology. At hindi ko na nga rin na-videohan yung pagpiprito niyan basta tinawag na lamang ako ni inay at sinabi nga niya iluto na nga daw. At kinabukasan na nga yan bali nga kahapon kinuha ko na nga yung nakababad naming dalag at ayan nga buhay na buhay pa. Ang sabi ko nga kay inay ay baka mag-asawa yung dalag kasi nga halos magkasing laki lamang. Pero sabi nga niya kapag daw mag-asawa ang dalag ay mas maliit nga daw ang lalaki at mas malaki nga daw ang babae. At sa lahat nga ng mga isda na aking nalinisan na ito nga ang pinakamahirap linisan dahil bukod nga sa madulas ay tatalon-talon pa. At inabot lang naman ako ng kulang 1 oras sa paglilinis niyan at tuwang-tuwa nga ako kasi nga meron ngang itlog. Dire-diretso nga ako ng cut ng isda at hindi ko nga alam na may itlog kaya naman ayan hindi ko nga siya nakuha ng buo. Sobrang sarap nga na itlog ng dalag at hindi ko man siya nakuha ng buo ay ayan humalo naman sa aming ulam kaya naman bang ganda ng kulay na aming sabaw. Maraming slice ang ginawa ko sa dalag kaya naman ang aming ulam ay abot na nga hanggang hapunan. Manggang hilaw nga ang ginamit namin diyang paasim at naglagay na nga rin kami ng gulay kagaya nga ng sitaw pati na nga ng mustasa. Marami nga dito sa amin ang hindi nga ako makakain na isdang dalag dahil kakaiba nga daw ang hugis at isa pa nga daw ay para nga daw ahas. Pero sabi nga ay nasa kasanayan lang yan katulad namin lumaki kami sa isla at ang aking tatay ay magdaragat or mangingisda kaya naman lahat ng klase ng isda ay kinakain namin pera nga lang ang duhol. Maigi na lang talaga ang mga anak ko basta't usapang isda hindi nga yan namimili ay mas gugustuhin pa nga niyang kumain ng isda kaysa nga gulay. At dahil gabi na nga yan at darating na nga si ABM pati na nga si Criminology ay nilabas ko na nga yung aming ulam na itinabi para nga sa hapunan. Ang mga anak ko basta galing na school pagdating nila sa bahay ang gusto nilang ulam ay may sabaw. At dahil sa Binangonan campus lang naman ang pasok ni Criminology ang sabi ko kay ABM ay sumabay na sa kuya niya pag uwi. 5:30 ng hapon ang uwian ni ABM at 7 naman ang gabi si Criminology kaya naman saglit na oras lamang aantay ni ABM para naman makasabay niya si Criminology. At medyo matagal na nga huli akong pasalubungan ni Criminology na adobong mani na pampa-arthritis at ngayon nga lang ulit na ulit. Papasalubungan ako ng mga yan pero sila rin ang kakain. Ayun lang, salamat.